naunawaan kung ano na po yung nangyayari, pati yung climate natin, nag-climate change na rin talaga. So, salamat tayo sa Panginoon dahil kahit na ganito yung mga nangyayari sa paligid natin, still the Lord is with us. Hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pabayaan. Sige po, umpisan po natin yung ating pagpupuri. Let's all welcome po sa bawat isa. Tayo ng 1:15. Salamat sa Diyos dahil walang imposible sa Kanya, di po ba? Kaya sa umagang ito, kung mayroon lang tayong mga pinagdadaanan, nais na malutas o magkaroon ng kasagutan, idaan natin sa panalangin kasi ang lahat naman walang imposible sa Diyos. Ang panalangin po ay isang pakikipag-usap sa Diyos upang siya ay ating makausap. Siya ay maramdaman natin yung presensya niya. Kaya iyon po natin yung ating ulo at damdamin natin yung presensya ng Panginoon. Kaya inibitahan ko sa ating panguna sa ating panalangin si Sister Rose. Ilapit po natin sa ating Panginoon na pasasalamat na lahat sa Ama namin banal na pupuri po kami at nagpapasalamat sa iyo sa araw na ito na patuloy mo kami binibigyan ng mga pagpapala, patuloy mo kami niyayakap kahit sa aming kahinaan, binibigyan mo kami ng kapanatagan, tinutulungan mo kami sa lahat ng
at pinagagaling mo lahat ng aming karamdaman. Lahat po ng ito ay inilalapit namin sa inyo. O Diyos, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, na patuloy mong ibinibigay sa amin sa kalakasan. Ikaw, O Diyos, ang lagi namin pinasasalamatan. Inilalapit ko po sa inyo lahat ng may karamdaman. Si Ate Seni, pagalingin niyo po siya sa kanyang karamdaman, ang kanyang ubo, palakasin niyo po ang kanyang katawan. Mahirap po ang panahon ngayon due to climate change. Nagkakaroon po ng kalamigan. Tulungan niyo po si Ate Seni na maano niya ang kanyang katawan, ma-cope up niya kung anong weather na meron tayo ngayon. At the same time, ang mga iniinom niyang gamot, gawin niyo po itong effective para po lalo siyang gumaling. Tulungan niyo siya, O Lord, para lalo siyang manambahan, lalo siyang lumapit sa inyo at patatagin niyo siya. Ganun din, O Lord, nilalapit po lahat ng may karamdaman ng ating mga kapatiran. Samahan niyo po sila sa kanilang buhay. Ikaw lamang ang aming healer, ikaw lamang ang magtataguyod sa amin. Huwag niyo po kami pababayaan at tumalikod sa inyo kahit po meron kami mga hindi magandang pag-uugali. Andiyan ka pa rin, tinutuwid mo kami. Lord, samahan mo kami sa pananampahan namin. Tulungan niyo po kami na maunawaan ang ipaparating sa amin ng aming speaker na si Pastor Bong Sardinero. Samahan mo siya, bigyan mo siya ng wisdom na maiparating niya sa amin lahat ng gusto mong ituro. Ipamuhay namin ito. Gabayan mo ang bawat isa na maging matatag sa aming buhay. Ngayon din, O Lord, inalalapit ko sa inyo ang aming bansa. Samahan niyo kami, O Lord. Tumataas ang mga bilihin, ang gasolina. Tulungan mo ang bawat bansa na magkaroon ng wisdom para mapagtagumpayan, O Lord, ang war na ito. Alam ko, Panginoon, ikaw ang may control sa bawat isa. Nagaganap ang mga ito sa kalooban mo, O Diyos. Upang kung ano ang nasabi mo sa iyong sa Biblia, O Lord, patuloy kami mananangan. Hindi kami matitinag, hindi mo kami pababayaan. Ganun din, O Lord, sa mga kapatiran namin na nasa abroad, nasa malayong lugar, gabayan mo sila, O Diyos, samahan mo sila sa aming pananambahan, na mag-stay sila until 12 or matapos ang aming pananambahan. Ngayon din, O Lord, samahan mo kami sa aming pag-aawit na pangunahan po kami ng rest safely. Itinataas namin sa inyo, O Lord, ang aming pag-aawitan. Ang lahat ng ito, ang aming papuri ay pinabalik po namin sa inyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 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 Hallelujah. Pwede po tayo makaupo po sandali. Ayan. Praise the Lord. Ano ang ating upuan? Sino po nananalangin at yung upuan lahat ay mapuno? Amen. Amen. Di ba lahat tayo nananalangin, Lord? Sana walang mabakanting upuan. Amen. The Lord hears our prayers. Walang imposible sa Panginoong Diyos. Alam po ninyo ba na kung tama yung naka-align tayo sa Panginoon ang puso natin, pakinggan niya ang ating mga panalangin. Kaya naman po ito ngayon yung ating verse of the day sa ating linggong ito. Babasahin po natin. Sige po, makatayo na rin po tayo na. Sabi po dito sa Psalms 145 from 1 to 4, basahin po natin. I exalt you, my God the King, and praise your name forever and ever. So verse 2, I will praise you every day. I will honor your name forever and ever. Yahweh is great and is highly praised. His greatness is unsearchable. One generation will declare your works to the next and will proclaim your mighty acts. Amen. Ayan. Sabi doon sa verse 1, hanay ulit. Ayan. Itataas daw natin ang pangalan ng ating Diyos na Hari, purihin siya magpakailanman. Yun. Sabi doon, sa verse 2,
Ayun, pupuri ako sa kanya araw-araw at bigyan ko siya ng dangal sa aking pangalan magpakailanman. Napakasarap po ng salita po ng Diyos kasi bilang mananampalataya po, magpupuri tayo sa kanya araw-araw. Kung ano man po yung ating mga pinagdadaanan sa ating buhay, hindi po lingid sa Diyos lahat yon. Kaya magpasalamat po tayo kahit may mga pinagdadaanan po tayo. Hindi po tayo maaaring magpasalamat lang na bless ka o marami kang mga kayamanan or maganda yung kalagayan mo, kundi kahit may problema po, magpasalamat tayo sa Diyos. Kasi ang gusto ng Diyos, yung puso nating mapagpasalamat. Katulad po ni Haring David, before po siya nang naging hari, marami po siyang pinagdadaanan. Marami pong mga pagsubok na dumaan sa kanya, pero araw-araw po siya nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Si Haring David po, nung po siya ay, bago po siya naging hari, siya po ay inuusig ni Haring po Saul, ganyan. Inuusig po siya, kahit nandun na po siya sa point na malapit na po siyang papatayin, hindi po siya gumaganti. Pagkus po nagpapasalamat pa po siya sa Diyos araw-araw sa kanyang buhay. Hanggang sa siya po ay naging matagumpay. Kasi po ang Diyos may purpose sa kanyang buhay. Kaya po siya naging matagumpay. Ngayon, ganun din po tayo. Hindi po tayo na nandito kung wala tayong purpose sa Panginoon. Lahat po tayo nandito, tinawag ng Diyos dahil may purpose tayo sa Kanya. Kaya, ang purpose na yun ay hindi man dumadating agad, ngunit unti-unti po yung makakamta natin kung magpapatuloy tayo magpuri, magpasalamat sa Diyos, hanggang sa tayo ay, sabi nga, forever. Diba? Ang pagsamba, pagpuri at pasalamat sa Diyos ay forever natin gagawin sa Panginoong Diyos. Kaya sa umagang ito, damdamin natin o bulay-bulayan po natin yung salita ng Diyos, yung kung paano tayo niya gagamitin sa kanyang kaharian. Di po ba? Dahil ang Diyos talaga ay siyang source ng lahat ng bagay. Kung may problema ka man sa pamilya mo, may sakit man, mayroon kang pinagdadaanan na akala mo hindi ka na makakalabas sa problemang yun, alalahanin mo si Haring David kung paano siya naging hari, nakalabas siya sa problema na yun dahil kasama niya ang Diyos. Ganon din po tayo. Makakalabas tayo sa kung anong problema na ating pinagdadaanan. Huwag tayong manahan sa kung sarili lang nating karunungan, kundi magtiwala tayo sa Diyos ng buong buo. Magtiwala tayo ng Diyos ay mas malaki kaysa ating mga problema. Magtiwala tayo sa Diyos na ang Diyos ay makapangyarihan. Siya naglikha ng langit at ng lupa. Ay sa umagang ito, itataas natin ang pangalan ni Jesus. Siya ang naglikha sa atin. Siya ang nagbigay ng buhay sa atin. Siya ang nagtubos ng ating mga kasalanan. Kaya ang lahat ng ito, walang imposible sa Diyos. Basta umasa at magtiwala ka sa kanyang pangalan. Siya lamang. Ang pangalan ni Jesus lamang ang siyang nilagay sa silong ng mundong ito upang tayo maligtas at patawarin sa ating mga kasalanan. Kasi sa umagang ito, ang Diyos ay ating pasasalamatan at pupurihin sa ating patuloy na pag-awit at pagsamba sa kanyang pangalan. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos na buhay in Jesus' name. Hallelujah! Tinatawagan ko po ang siblings, siblings para po pamunuan po tayo sa ating pag-aawitan. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Handa na po ba pagpurihan ng ating Panginoon? Yes! Sige po. Sa mga kalungkutan o bisakit po natin na naman sa buhay, alay po natin, bigay po natin kay Lord lahat ng to at siya na pong bahala sa mga ito.
thank you for this morning service po, Lord, na binigyan niyo sa amin na panibagong linggo, Lord, na alam namin na kasama kayo, Lord. Buksan niyo po ang aming mga puso at isipan. Mapamuhay po ang iyong word po, Lord, sa aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sarap sa feeling ang puri sa Panginoon. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. Naramdaman niyo ba yung Spirit ni Lord? Yes, amen. Napakabuti ni Lord. Salamat sa Panginoon na naramdam niya sa atin yung kanyang Spirito, yung kanyang presence ngayong umaga. Napakabuti niya. Alam niyo po ba na kahit may pinagdadaanan tayo, mahal na mahal tayo ng Diyos. Hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinapabayaan. Hallelujah. Sa loob ng isang linggo, binigyan tayo ng Panginoon ng lahat ng ating mga pangailangan. Hindi man tayo humingi sa Kanya, pero patuloy niya tayong sinusustain, patuloy niyang binibigay kung ano yung desire ng puso natin. Kung hindi man tayo nasagot ng Panginoon, alam natin na nire-ready niya yun, hinahanda niya yung puso natin kasi baka pag binigla niya tayo, hindi natin makayanan, di po ba? Kaya salamat sa Lord dahil kung wala siya, wala tayo sa lugar na ito eh. Alam niyo po ba na kaya nandito tayo sa lugar na ito dahil sa Panginoon? Di po ba? Napakabuti ng Panginoong Diyos natin. Buhay na buhay siya, hindi siya patay. Jesus is alive! Palakpakan natin siya. Hallelujah. Ngayon po, sa buong linggo, may mga pinagdaanan tayo, maganda, pangit, di po ba? Mabuti, blessed tayo, may mga kalungkutan. Sabi nga, hindi nawawala yung kalungkutan, dumadaan tayo sa ganun. Kasi lahat ng tao, walang excuse sa mga kalungkutan. Walang tao, sabi nga sa 1 Corinthians 10:13, walang pagsubok na dumaan sa lahat ng tao na hindi natin maaring daanan, pero mapagtagumpayan natin dahil kasama natin ang Diyos na nagmamahal sa atin. Kaya purihin natin ang Panginoon sa buhay sa araw-araw. Yun po ang nais ng Panginoon Diyos. Ayun naman po, oras naman po na tayo ay sabi nga, we will give thanks and we will grateful to the Lord forever and ever. Amen. Kaya ngayon ay magbigay tayo ng papuri at pasalamat sa Panginoong Diyos natin kung sino po yung matapang. Hallelujah. Matapang dahil pinagpala siya ng Panginoong Diyos. Amen. Ako po muna-una, nagpapasalamat po ako sa Lord dahil binigay niya sa akin yung kapayapaan. Sa kabila po ng aking mga pinagdadaanan, alam naman po din yung aking bukol sa liig ay lumalaki. Sabi nga, kung pera yan, gusto mo, di ba? Lumalaki yung pera mo. Hallelujah. Sa aking po bukol, lumalaki siya. Siguro ay ano siya, abundant. Hallelujah. Ay dadala natin sa tawa, sa patuloy na pagtitiwala sa Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kasi di ba kung isa ka lang, yung bang malungkot ka dahil wala kang ibang pagsabihan. Pero kahit nandito si Kuya Lito, talagang hindi ko sinasabi sa kanya. Hallelujah. Kasi hindi naman siya makakatulong. Si Lord ang makakatulong sa atin. Diba? Siya lang ang ating susumbungan. Kaya yun, sa Lord ko lang sinusumbong ang ating mga karamdaman. Kaya ako nagpupuri at nagpasalamat sa Panginoon dahil binibigyan niya akong kapayapaan sa puso at katapangan na harapin. Dahil alam ko, kasama ko ang Diyos na buhay. Hallelujah. Kaya nagpupuri at nagpasalamat ako sa Panginoon araw-araw. Hallelujah. Ano pa ba gagawin natin? Kundi magpuri at pasalamat sa Diyos, di po ba? Kung meron tayo mga 1 minute, 2 minute, 30 minutes na may free time, why not give to the Lord to praise His name? Hallelujah. Kaya po yun, nagpupuri, nagpasalamat ako sa Lord. Nandito pa rin tayo. Sama-sama tayo, kahit may mga pinagdadaanan, kahit narinig natin yung mga kalingaw-ngaw, mga drones sa ibang bansa, still, the Lord may control pa rin ang lahat. Siya pa rin talaga ang may control, kaya magpuri at magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Diyos na buhay. Sino pang susunod?
na magpuri si Maricel. Good morning po. Praises ko po. Praise the Lord po, si Mark Lewis po. Finally, tuloy na po yung promotion nila this month. Tumawag po siya sa akin kahapon. Maraming salamat po sa patuloy niyong pag-pray sa kanya. At nawa po, patuloy niyo pa rin po siyang isama na yung solo flight po nila. Yun po yung susunod po nilang hakbang sa kanilang flying journey. Salamat po sa Panginoon. Ito po, nakasama po sila ulit. Patuloy niyo pong pag-pray yung pamangkin ko po, si Rohan. Kahit po anong pilit ko kanina, ayaw po talaga niyang bumangon, nakahiga lang siya. Nawa po patuloy po siyang hipuin ng Panginoon yung puso niya, yung isip niya, patuloy po siyang gabayan ng Lord. At buksan niya po ang puso at isip niya lagi para po yung tama lang ang maisip niya, yung tamang gawin niya, ma-rebuke niya yung ginagawa ng devil sa kanya. Yun po, patuloy niyo po siyang isama sa prayer niyo. Salamat po. Report lang po ako. Nanay muna. Nanay muna. Thank you po sa Lord kasi sa araw-araw na pinagdadaanan ko sa buhay. Maraming salamat sa pag-ibig sa akin. Kahit na ganitong lubok ngayon, thank you pa rin ako sa Lord dahil hindi niya ako iniwang pinabalaan. Salamat sa Lord kasi kanina talagang sana sabihin kay Hana, hindi na ako talagang sinasasal na ako ng ubong. 2 days na kahapon lang sa ngayon. Pero sabi ko sa Lord, Lord, gusto kong magsimba kasi wala naman akong gagawin sa bahay. Nakalaga na kami kahapon, kagabi. Tapos sabi ko, Lord, alam ko hindi mo ako pagabihan, hindi iwanan. Hawakan mo yung ubo ko sa mga oras na ito, Lord, sabi ko sa kanya. Gusto ko talagang magsimba, magpuri sa iyo kahit na may ubo ako. Ayun, thank you sa Lord, ang akin naman po ako. Kala ko kakakakang medyo Rio nga kami sa Papasalamat po ako sa Lord. Magandang umaga po sa inyo pati sa mga ka-online. Naiiyak ako kanina. Naiiyak ako isa. Hindi, alam ko yung Holy Spirit talaga. Sobrang ramdam na ramdam ko sa likuran. Kumikilos yung Panginoon. At saka, naiiyak po ako dahil yung sa amay ko, kanina biglang nag-flashback. Yung mukha niya, sabi ko, Lord, ang prayer ko talaga, huwag na siyang pahirapan, tutunin lang din naman siya. Kasi nung Friday po ata, nasa NKTI po kami, National Kidney. Sa wakas nakausap po si Doktora talaga. Tapos yun explain po na 7 cm na po yung bukol niya ang sa liver. Marami na siyang maliliit. Tapos kumagal na po siya sa bones, kaya medyo nahirapan na siya. Iiyak ako kasi sabi ko, Lord, alam ko ano na eh. Susubukan niyo yung bagay namin. Kapag saan kami kakakas sa iyo, sa mga ako ko. Pero nakita ko naman kabuti na lang ako. Kasi po, nakakuha na po ako ng 100,000 sa GL po yun. Wala po ang cash. Ano po? Kasi po, one time lang po pala yung 200,000 plus na isang gamot na one-time bigayan. At nakalibre po kami sa OncoCare. Dilibre po nila yung once na mag-avail ka ng 3 vial na isang gamot ni Angel na nagkakahalaga ng 38,000. So 160,000 plus po yung 3, isang bigayan lang po yun. Unang cycle po ni Angel. Salamat sa Lord kasi alam niyo ang Panginoon kung hanggang saan kami yung kakayanan namin financially. Binibigay niya lahat. Hindi ako kasi sabi ko, nakita ko si Angel ko Friday. Hindi siya
nagsasalita sa akin na sa aming anak niya pang pinsan. Ilan ka po siya talaga. Hindi siya makaupo ng maayos dahil yung butong nga niya. May fracture po yun dahil nadula siya. Pero hindi po yung sinasabing fracture na nabali or something. Yun po yung isa sa mga epekto ng cancer cell na kumalat sa buto niya. Yung buto po natin dito sa lumbar. Unti-unti siyang bumabagsak. Baga nagdidikit-dikit na siya. Isa na po yun. Tapos iba na yung lahat ng pinaano ni Uncle, tinanong, epekto na talaga ng cancer niya. Ihi na nagiging kulay pais na, nawala siya ng gana, may manas na siya. Sabi ko nga, Lord, huwag mo na siyang pabayaan na mag-ano sa pinsan ng breast cancer na namatay lately. Sabi ko si Uncle, ready naman po kami, alam naman niya, na-receive na naman niya si Jesus Christ sa puso niya. Naka-ready na po yung mga anak niya, and prayer ko rin po, Lord, yung mag-promote ng pamasahe pa uwi dito sa Pilipinas yung sa isang anak niya na nasa Norway. At salamat sa Lord po, yung cash na kulang namin na 16,000 plus, yun ko, naka-ready na, kukunin ko na lang siguro mamaya para makabili po ako sa yung gamot na pangkimo ni Uncle. Kasi alam niyo po dito sa Pilipinas, hindi siya brutal magsalita na ano sa inyo ng doktor, ganito na lang yung ano nyo, ganyan-ganyan. Sa Amerika po kasi, di ba? Sabi na ilang days na lang, ilang weeks o ilang months, ganun sila. Pero sa Pilipinas, hanggang kaya nilang sabihin na hindi mabigla ang pamilya. Pero alam naman namin alam na namin lahat na konti na lang. Kasi ang liver po, once po talaga na nasira siya, hindi na siya magpa-function talaga. Isa siya sa na nagpa-function sa katawan natin para doon sa mga toxin na pumapasok. Siya yung nagsasala din, parang ganun. So yung liver ni Uncle talaga, dahil sa may bukol na nangalaki at kalat na yung ibang maliliit na bukol, hindi na siya ganun ka-function. Kaya nagiging bloated na rin yung tiyan niya, hindi na siya nakakain ng maayos. Pero sabi nga ni Doktora, walang bawal. At ganun pa man, alam naman namin na talagang stage 4 na kasi siya. Level C, hindi ba siya, parang stage 3, parang ganun. Pero nakikita ko naman kasi, inaano pa ni Angel, kinakaya pa niya, nilalabanan niya. Ang sabi naman niya sa amin lahat, lalaban siya. Kahit na nahihirapan siya, sabi ko nga, Angel, kung ano ang kalooban sa atin ng Panginoon, tanggapin natin. Hindi kasi natin hawak yung pag-iisip ng birthday, siya lang nakakaalam. Pero patuloy tayo magtiwala sa salita niya, kumapit tayo sa mga pangako niya. Kasi yung laban mo, Angel, sabi kong gano'n, hindi ka nag-iisa. Lagi mo tatandaan, si Lord yung kasama mo sa akin, pakikipaglaban niya sa sakit mo. And nakakatuwa din naman po kahit na magkakalayo po kami magpipinsan. Hindi support. Na-cancel na po yung outing namin, family, para i-support na lang kay Uncle yung dapat na mapunta din sa outing. Kasi hindi niya po talaga kaya na mag-travel ng malayo. Is amin yung, dito mga lang kami sa kidney hospital, hirap na po siya. Tapos sumusuka na siya. Hindi ko alam dahil sa aircon pa ng sasakyan or sa pag-travel. Hindi na siya ganun ka-normal talaga. At bagsak yung katawan niya nung kahapon niya tayo nang dito sa kanila. Tuloy siya nakita ko yung mukha niya. Laki ng pinagbago. Alam niyo po ba na isa si Uncle, hindi ko makakalimutan nung namatay ang tatay ko. Siya yung nagsabi sa amin, kaya na-challenge ako. Thank you, sir. Siya yung nagsabi sa amin na hindi habang panahon nakasandal kayo sa amin kasi nga maaga kami nawala ng tatay. So siya yung naging pangalawang tatay namin. Sumama ang loob ko, nagadala ko ilang taon. Pero alam niyo po, nakabutihan na Lord. Nakita niya, tinuro na sa akin paano magpatawag. Isa siya sa hindi ko makakalimutan na tinuro na kami sa dati namin tirahan kung paano kami. Basta na-challenge ako, sabi ko, Lord, hindi habang panahon. Nakaano kami sa kanila. Tatayo ako sa sarili kong paano, tulungan ko ako. Mga bagay na pala na pagdaanan ko. Yung nakikita ko, bakit ko na pagdaanan yung
yung sama na loob ko sa kanya. Ginamit niya ako para mapatawad ko sila. Kaya sabi ko, Lord, salamat kasi kahit pala nasaktan ako, dati ginamit niyo para maging matibay ako hanggang ngayon, para magpatawad ako sa kanila. Hindi mahirap yung buhay namin na kasama kami doon sa compound, pero unti-unti kami inalis ng Panginoon. Tinuruan niya ako magmatatag kasi ako yung panganay. Tinuruan niya ako magpagamit sa Panginoon sa gawain niya. Tinuruan niya ako magpatawad kahit napakahirap. Pero yung ilang taon ko, nasa puso yun na sinasabi ko, Lord, pinatawad ko na. Pero pag nakikita ko, naaalala ko, nasasaktan pa rin ako. Kasi parang sinabi ko na, pinilit kami sa isang tatay ko, pero bakit ganun yung ginawa mo sa amin? Siya yung unang sila yung unang nasugod ko dahil sa nanay ko kasi lagi nila inaano ang nanay ko. Fighter ako. Hindi pwedeng gano'n, hindi pwedeng gano'n kasi wala akong tatay. Hindi pwedeng gano'n. Pero alam niyo, unti-unti talaga akong ginamit ng Panginoon. Paano ko sila patawagin? At hindi nila inaasahan na isa ako sa tutulong ngayon sa kanila. Kaya nagpapasalamat si Amo. Sabi ko, Angel, hindi ko po yung magagawa ko. Mula si Kristo sa buhay ko, hindi ko kaya talaga. Hindi ko nga masabi sa kanila na napaka-hindi ng dulot ng sama ng loob ko na ginawa niyo sa amin before. Kasi halos lahat talaga, alam niyo po yung rejection na every time na may outing sa family, kami yung left behind. Pero sabi ko, okay na. Darating ang panahon si Lord. Hindi kami magiging ganito. Iibahin niya yung buhay namin. Basta magpapagamit kami sa kanya. Yun po yung pinapasalamat ko kaya kapag totoong nagpatawad ka, mararamdaman mo talaga. Alam niyo na, napakagaan ang feeling ko yung habang naglalakad ako mag-isa kung saan-saan para matulungan ko sila ako. Nandun yung joy ko na makatulong ako sa kanila sa maliit na bagay. Kasi kung financial talaga, limited. Pero si God, unlimited. Basta magtiwala ka lang sa kanya. Kaya salamat po sa Lord talaga. Salamat sa pinagmulan ko kung saan ako natuto, kung saan ako pinalaki ng Panginoon sa ministry, sa church. Salamat sa mga pastor na nag-akay sa akin, lalong-lalo na sa mga pinsan ko. Nauna nila akong dumala sa KBC. Salamat sa mga mentors, sa seminar, sa mga nagpe-pray lalo. Salamat talaga. Maging yung mga matatanda natin dito sa church, sila Auntie Clara, mga namatay na sila Ate Emma, na Auntie Linya, talaga nagpapasalamat ako kay Ate Faith. Sobrang thankful ako kasi hindi nagkamali ang Panginoon na naligaw ako sa Maynila kasi ako'y taga-Bulacan. Kaya yun po yung pinagpapasalamat ko na patuloy akong palakas ng Panginoon, huwag akong magkakasakit, maging mga pamilya ko, huwag sila magkakasakit. Okay na kami na eto lang yan sa amin. Kontento na kami. Ang ganda ng devotion kami na ni Pastor Ben. Sobrang talagang totoo yun. Kapag kami Kristo ka sa puso, magiging kontento ka sa lahat ng bagay. At kapag sumunod ka sa pinag-uutos na, lahat ng blessing darating sa iyo. Hindi man ngayon, pero kagaya ko ilang taon, 3 dekada ata o 4 na dekada, hindi na ako, pero salamat talaga sa Panginoon sa unti-unti niya akong binago kung paano magpatawad. Kaya sa Panginoon po ang mabuti. Sige, quick lang po ito. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon for privilege na binigay po sa akin. Kay Susan po na naka-attend po kami ng seminar last Friday. So, advantage po yung seminar kasi yung venue is doon din po yung area ko pag nag-travel ako sa work ko, no, sa North Camarin. Layo no, North Camarin. So, it is a seminar po also po sa Philippine Bible Society na sila po ay nag-conduct po ng seminar so that patuloy ma-equip po yung mga pastors and leaders ng church sa mga gawain talaga. And one of the privilege po at natanggap namin is we have a good Bible. Ako po ay may lumang Bible na, pero mas maganda po, may Bible talaga tayo. Sabihin natin na ito po yung poem. So, bibiro naman ng pastor. So, doon sabi doon,
kung ikaw po ay nakakabili ng iPhone, ng cellphone na mamahalin, no? Why do you invest po sa Biblia po? No? So, kasi po, ang Biblia po talaga ang tunay na salita ng Diyos. No? So, ito po talaga ang mas ideal po na ina-advise nila. Why? Because there are certain studies. Hindi po natin namin yung digital Bible. Nasa cellphone, nasa tablet. According to sa studies, no, iba rin pa rin po talaga yung may book na nakikita po tayo. Kasi doon po nakikita po yung ating yung memory natin at saka yung ating photographic memory po na naalala po natin yan. No? Unlike po doon sa digital, medyo po mas maganda kung i-combine mo siya, mas better po yun. Pero iba rin po talaga yung may physical book po tayo yung sa Christian. Yun po ba? So, yun po. So, ano lang po yun? Sabi ko nga it is only a testimony ko para makita nyo rin po na meron yung kagandahan na meron po talaga tayo sa sariling Biblia. No? So, ako, additional din po yun. So, meron pong privilege po na nakapackage po yun. Meron pong 170 New Testament. No? Ito po, may bago po tayong Bible muli na ipamimigay. Yung pinamigay po natin is Tagalog. Ito naman po is English naman po. No? So 170 nadagdagan po yung Bible natin. May pinamimigay. 170 po yung isang box. Kasi pag Tagalog po, 80 lang po yung laman kasi nakapal siya. Pero pag Tagalog, English po is 170. So we thank the Lord for this provision na binigay ng Panginoon. Kasi I know, gagamitin po ito as a tool. Tool po ito to advance the gospel of Jesus. No? To advance po natin yung Ebanghelyo ng Panginoon. So, I know po, doon po sa seminar, sabi nga, ang mga magagawa po ng Panginoon, pinili na po talaga tayo before the foundation ng mundo. No? Nandun na po tayo sa isipan ng Panginoon, ng plano ng Panginoon. Nandun na po tayo. So, the question, paano tayo susunod ngayon? No? Para tayo susunod doon sa kanyang plano. Kaya nga, binigay po yung Bible na ito upang basahin natin at unawanin. No? Kasi sabi nga, mapalad po tayo kasi bakit po? May nag-explain, no? Kung babasahin mo lang ito at hindi mo nauunawaan, may mga leaders po tayo na may mag-explain so that you will understand what the Word of God says. No? Kaya sabi nga po ng ibang relihiyon, no? Sasabihin ko na po, yung Iglesia ni Cristo, they believe that Jesus is not God, but man. Bakit yung ganun na relihiyon? No? So, hindi natin maintindihan talaga ang salita ng Diyos kung wala pong mag-explain. Kaya tayo po, privilege po ng mga leaders, kami umaattend kami po ng mga seminars so that may we equip from the Word of God. Kasi nakakatakot po yung sasabihin natin, hindi, bahala na. Ang sermon natin by the Spirit's lead, mahirap po yun, nakakatakot po yun. No? So, kaya nga po, kami po mga leaders po ng simbahan po, i-equip po kami for the studies po ng seminar, no? At ito po ay nakakatulong po sa atin so that may we are protected lagi po doon sa mga maling katuruan na maririnig natin. Amen po ba doon? Amen, no? So, kaya nga po kami nandito ay patuloy na protektahan po tayo sa ating mga naririnig, no? So that hindi po tayo maligaw, no? Anyway, kaya nga i-invite ko po kayo talaga lagi na mag-ahal po tayo sa salita ng Diyos every Wednesday kasi malaking tulong po ito para sa inyong paglago para sa Panginoon. So, lahat ng ito, binabalik natin ang papuri sa Panginoon, yung mga Bible na yan, no? Kung kayo po ay may mamimili ng Bible, contact lang niyo po si Susan at saka si Ate Mabel so that mabigyan po kayo ng Bible kung ilan po yung gusto niyo ng Panginoon. To God be the glory. Amen. Meron ba ba? Wala na. Sige po, magpapatuloy po tayo dahil ito na po yung pinaka-last portion na ating gawain. Ang ating
speaker sa araw na ito ay hindi po siya iba sa atin. Every third week of the month po siya at malayo po yung kanyang pinanggalingan. Salamat sa Diyos dahil patuloy siyang ginagamit ng Panginoon kahit malayo siya. Siya po ay galing pa po doon sa malamig na lugar sa Laon. Ayun, kaya on time naman po siya ngayon. Nawa ng Panginoon, nakarating siya ng maayos at ligtas. Dahil siya ay magbabahagi ng salita ng Diyos sa atin ngayon. Kaya palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Kuya Jose Sardiner. Good morning po sa inyo lahat. Morning! Ang topic ko for today is yung banal na suporta po. In English po, divine reinforcement po. Pag sinabing reinforcement, ano po ba ang pagkakaintindi nyo ng reinforcement? Suporta, di ba? Yun ang ibig sabihin. Pag nagtatayo ka ng building, di ba, may mga support na beam or mga steel trusses na ginagamit para magtayo ng building. So, ang ating reference for today is Isaiah 41:10 po. Sabi po dito, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand." Saklit po tayong manalangin po. Dakilang Diyos, nagpupuri at papasalamat kami sa umagang ito na dinakano kami sa aming pananambahan upang mag-aral ng isang salita. Tunay nga po, Panginoon, na hindi kami uuwi na wala kami natutunan sa umaga nito. In Jesus' mighty name, Amen. Kung kayo po ay nag-take note po, magbibigay lang po ako ng mga cross-reference po na hindi ko na po sinama po dyan. So, meron po tayong Psalms 46 verse 1, Exodus 14:14, 2 Kings chapter 6 verses 16 to 17, Isaiah 40 verse 29, and Romans 8:31. Yan po yung mga cross-reference na ibibigay ko po sa inyo upang lalo nyo itong mapag-aralan kung kayo po ay nag-take note. Ang sabi ko dito, yung divine reinforcement or banal na suporta ay tumutukoy sa suportang supernatural, kalakasan at tulong na nagmumula sa Diyos bilang tulong sa kanyang mga anak o hinirang sa panahon ng pangangailangan. It ensures victory in battles, strength in weakness, and help in critical moments. This message explores the meaning, sources, and impact of divine reinforcement in the life of the believer. Makikita po natin dito sa ating pag-aaral na kung paano tumutulong o kung umaagapay ang Panginoon sa bawat mananampalataya. Number 1, what is divine reinforcement? Ang sabi po dito, letter A, ang supernatural na suporta ng Diyos. Yan daw po yung divine reinforcement. It is God stepping in to help His people in challenging time. Dumadaan tayo sa mga pagsubok na kung saan marami tayong mga pinagdadaanan. Hindi kasi lagi smooth sailing ang buhay natin. Bilang Kristiyano, dumadaan tayo sa mga bagay na yan, ng mga pagsubok upang lalo tayong maging matatag at manangan sa salita ng Panginoon sa mga pangako niya. Matatagpuan natin yung reference na yan sa Psalms 46:1 po. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Yun po yung ibig sabihin yan. And letter B, sabi po dito, lakas sa panahon ng kahinaan. Hindi naman lagi tayo laging malakas. Diba, may time din na parang tayong gusto natin sumuko, may time tayo na parang hinang-hina ka, parang gusto mo nang i-give up ang lahat ng bagay. Kaya sabi dito, strength in weakness. Divine reinforcement empowers the weak and restores hope. Nagbibigay ng pag-asa. Matatagpuan natin yung Bible reference na yan na pangako ng Panginoon sa Isaiah 40 verse 29. Sabi dito, God provides strength to the weary and increases power for the weak. It serves as a promise that whenever one individual feels exhausted, unqualified, or powerless, God supplies them with renewed strength and energy. Pangako po yun ng Panginoon po na bibigyan niya tayo ng kalakasan.
Kasi may mga panahon na nangihina po tayo. Hindi po tayo laging malakas sa ating pananampalataya, pero because of our faith with God, nagkakaroon tayo ng kalakasan. And letter C, kasiguraduhan ng tagumpay, assurance of victory. Sabi dito, with divine reinforcement, believers are guaranteed victory in battles. Meron tayong kasiguraduhan na sa buhay na to, meron tayong tagumpay. Sabi po sa Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? This is a powerful declaration of God, support for believers, encouraging them to overcome fear and persecution. Diba nakikita natin ngayon, maging sa ibang bansa, pine-persecute ang mga Christian. Pero because of that, sa kalakasan, sa mga pangako ng Panginoon, nagkakaroon ng sila ng kalakasan. It signifies that because God is supreme, no opposing force can ultimately succeed against those He has chosen and redeemed. Pinili na po tayo ng Panginoon. Hindi po aksidente na tayo ay narito sa ating pananambahan. Hindi aksidente na tayo ay nakakilala sa Panginoong Hesus, hindi dahil sa tradisyon, kundi tinanggap natin si Jesus bilang ating Panginoon. And letter D, presensya ng banal na tulong ng Diyos, o presence of divine help. Sabi dito, it is the assurance that God is ever present to assist. Pangako ng Panginoon niya na hindi tayo niya iiwan. May mga panahon tayo na feeling mo parang nag-iisa ka sa mundo, wala kang malapitan. Pero asahan natin, ang Panginoon kasama natin lagi. Sabi dito sa Psalms 121 verses 1 and 2, I lift my eyes to the mountains. Where does my help comes from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Kanino ba nanggagaling ang ating pag-asa ang tulong? Iba doon sa ating manlilikha, sa ating Diyos. These verses highlight God as the ultimate source of protection and help, encouraging trust in the Creator during trials or journeys. Letter E, sabi dito, suporta ng buo ng langit, backing of heaven's host. Diba? Makikita natin dyan, marami tayong mga istorya na nabasa sa Bible. Kaya kung nagbabasa kayo ng Bible, aware kayo dun sa mga istorya. Maganda na magkaroon tayo ng Bible, no? Tulad nga sinabi ni Pastor Mel, kailangan may Bible tayo. Ako, tatlong Bible ko, may Tagalog, may NIV, tsaka isang malaki. Magbigat masyado. Pag yung magtuturo ako, mag-aaral ako, dun ako nagre-research kasi na-explain ng husto, na-expound ng husto yung mga verses sa Bible. So sabi dito, support ng hukbo ng langit. Divine reinforcement often involves angelic intervention. Makikita natin one good example niya sa 2 Kings chapter 6 verses 16 to 17. The prophet Elisha reassured his fearful servant who is surrounded by an enemy army, stating, don't be afraid. Those who are with us are more than those who are with them. Kung matatandaan niyo, si Elisha po yung naging successor ni Elijah. So, there was a time na nakupkup sila ng mga sundalo, ng mga kalabang bansa, at takot yung alalay ni Elisha. Ang sabi ni Elisha, huwag ka matakot. Mas maraming hukbo natin. Kaya ang ginawa ni Elisha, nag-pray siya, at instantly, ang mata ng kanyang servant, yung spiritual eyes ng kanyang servant ay nabuksan. At nakita niya yung laksa-laksa ng mga anghel na nakasakay sa chariots of fire. Yun yung mga tayo. Kaya every one of us, meron tayong mga angels na nakaguide sa atin. May nag-iingat sa ating mga angels. Totoo po yung mga angels na yan. Yan ang mga support natin na binigay sa atin ng Panginoon. Ang biblical example niya sa Judges chapter 7 verse 7, Gideon experienced divine reinforcement when God reduced his army but assured him of victory. Nakita natin yung kay Gideon, ilang daang libo yung kanyang mga sundalo, pero sabi ng Panginoon, dahil sa masyadong malaking inyong bilang, babawasan ko yan. Nagbawas hanggang naging 300 na lang yung kanilang bilang.
kanilang kalaban, libo-libo. Di ba? Imagine kung ano yun, kung 100,000 yung kalaban nila, tapos 300 sila, siguro 10,000 is to 1. Di ba? Yung bawat isang Israel, 10,000 ang bawat isa para sa isang kalaban. So, pero pinakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan na hindi nalilimitahan sa bilang. Diba? Ipinakita niya na sa bilang ng pinili niya, na binawas niya mga nakawan ni Gideon, nagtagumpay sila sapagkat nandun ang kamay ng Diyos na kumikilos. Number 2, bakit kailangan natin ng banal na tulong? Hindi ba tayo nangangailangan ng tulong? Di ba nangangailangan tayo lagi ng tulong? Hindi tayo laging, hindi mo po pwedeng sabihin na nanggagaling sa iyo yung kalakasan na yan. Remember, ipinanganak tayo na walang-wala at babalik tayo hubad sa Panginoon. Ang kalakasan natin, yung financial natin, material na bagay, nanggagaling yan sa Panginoon. Sabi dito, why do we need divine reinforcement? Letter A, sabi dito, life is full of battle. Sabi niyan, sa Ephesians chapter 6, verse 12, we face spiritual, emotional, and physical challenges daily. Totoo po yun na lahat tayo dumadaan sa mga challenges sa buhay. Mayroong mga battle sa ating buhay, emotional, spiritual, and physical. Kasi karamihan sa atin, hindi man tayo laging malakas eh. Yung katawan na ito, bububuto. Kumbaga sa makina, kung sa jeep na nagkakaroon ng problema, di ba? Pag tumatanda, kailangan na nagre-repair, di ba? Dito sa atin sa Ephesians chapter 6 verse 12, kailangan natin ng enforcement kasi ang Panginoon lang magbibigay kalakasan sa atin. Letter B, ang lakas ng tao ay may hangganan. Human strength is limited. Totoo po yun. May limita po yung ating kalakasan. Kahit nasa si Samson, di ba? Nalimitahan yung kanyang kalakasan di ba? Nung siya ay pinagkanulo ni Delilah, nang hina siya, pero ang kalakasan talaga nanggagaling sa Panginoon. Sabi dito, man's strength can fail, but God's power is unlimited. Kumbaga sa ano yan, may only rice ka. Kaya kung mahilig ka sa rice, only rice ka. Pero dito, yung kapangyarihan ng Panginoon, unlimited. Hindi siya nagbabattery empty. Parang cellphone lang, di ba? Nagbabattery empty. Sabi po sa Isaiah chapter 40, verse 30 to 31, even the strongest youth grow weary and stumble, but those who hope in the Lord will renew their strength, soaring in wings like eagles, running without wearing out, and walking without fainting. It promises that relying on divine strength overcomes human limitations during exhausting or difficult times. Di ba nakita natin na kung tayo ay aasa sa Panginoon, hindi tayo malilimitahan. Imagine nakita natin yung buhay ng mga Israelites, naging alipin sila. Pero nung sila ay pinalayan ng Panginoon sa Ehipto, nung hinabol sila ng mga kawalan ng Pharaoh, ang Panginoon ang tumulong sa kanila kasi nasupol sila Diba? Anong ginawa ng Panginoon? Hinati niya yung dagat. Diba? Nalimitahan ba yung kapangyarihan ng Panginoon doon kung tayo ay magtitiwala? Even those miracle mangyayari sa ating buhay. Maniwala ka lamang at magtiwala sa Panginoong Jesus. Letter C, upang malampasan ang kaaway, to overcome the enemy. The devil and his agents require supernatural powers to defeat. Kasi ang kaaway, ang devil, laging may mga strategiya yan Lagi yung gumagawa ng paraan upang ibagsak ang Kristiyano, ang mga mananampalataya. Yung mga hindi mananampalataya, walang pakialam din ng demonyo Kasi alam niya, kanya na yun Diba? Pero tayo mga mananampalataya, lagi tayong target ng demonyo. Kaya kailangan natin ng kalakasan para mapagtagumpayan lahat ng bagay. Sabi sa 2 Chronicles chapter 20, verse 15, sabi dito, tell Judah or Jerusalem and King Jehoshaphat
not to fear or be dismayed by a vast attacking army because the battle is not yours but God. Lahat ng laban ay sa Panginoon yan. This message is delivered by Jahaziel served as a reminder to rely on divine intervention rather than personal strength during overwhelming or fearful situation. Nakita po natin dito yung kay King Jehoshaphat, di ba? Na yung mga kalaban nilang bansa o kaharian, talagang nakupod sila. Kaya ang ginawa niya, nagpunta siya sa temple, nanalangin. Kaya ang mensahe ng Panginoon, huwag ka matakot kasi kasama mo ko eh. Di ba? Ang context niyan na maraming allied forces na nagsama-sama, yung Moabites, Ammonites, and Meunites. Pero ang message ng Panginoon, God told the people to remain calm and watch Him fight on their behalf. Diba? Kung tayo ay may mga laban sa buhay na hindi natin kaya, lagi natin isuko yan sa Panginoon. He will make a way. Diba sabi doon sa kanta kanina, God will make a way, diba? When there seems to be no way, siyang gagawa ng paraan. Ang kahalagahan nito, it is frequently cited as a promise that God will fight for His people, encouraging faith and trust in Him. Letter D, sabi dito, upang tuparin ang banal na tungkulin, to fulfill divine assignment. May kanya-kanya tayong gawain na gagampanan sa buhay na to. Hindi aksidente na tayo ay nagkasama-sama, lahat tayo ay may gagawing tulong para mapaunlad, mapalawak ang gawain. God's purpose often requires His strength and backing. Sabi sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all this through Him who gives me strength. Siya'y nagbibigay sa atin ng kalakasan eh. Kaya nga sa umaga, dapat nagpapasalamat na tayo na nabuksan pa natin ang ating mata. Kasi may mga tao na hindi na nagigising. Diba? Kaya dapat lagi tayong papasalamat, pagkamulat ng mata, magpasalamat sa Panginoon, at bago matulog, magpasalamat sa Panginoon. Kasi nakalagpas tayo sa isang araw. Diba? It is frequently cited Bible verse emphasizing that believers can endure any circumstance, whether prosperity or hunger, through the inner strength and contentment provided by Jesus Christ. It is not a promise of personal success or superhuman power, but a declaration of a spiritual endurance. Mapagtatagumpayan po natin yan ang pangako ng Panginoon. Letter E, upang maranasan ang mga supernatural na tagumpay. Para ma-experience natin yung mga supernatural victories. Nakita natin yung mga great people of God doon sa mga Bible character na nakita natin. Marami silang naging tagumpay sa buhay sapagkat kasama sila ang Panginoon. Divine reinforcement ensures extraordinary triumph. Diba? Sabi nito sa Exodus 14:14, the Lord will fight for you, you need only to be still. Kailangan lang na manatili tayong nananampalataya sa Kanya. Hindi mo kailangan na, granahe, tawag ba doon? Tama ba yung Tagalog? Granahe yung sa sariling lakas. Sikapin sa sariling lakas. Alalahanin natin, lahat ng bagay na yan ang gagaling sa Panginoon. Kaya sa Exodus 14:14, the Lord will fight for you. You need only to be still. Ito yung mga salita na sinabi ni Moses na yung mga Israelites nagpapanik kasi na-trap sila between Red Sea and Pharaoh's army. Nakita natin sila kung paano sila hinabol ng mga kawal or sundalo ng Pharaoh, pero dahil ang Panginoon ay kasama nila, ang Panginoon ang gumawa ng kaparaanan. Biblical example nito makikita natin sa 1 Samuel chapter 17 verses 45 to 50. David relied on divine reinforcement to defeat Goliath. Nakita natin yung story, di ba, ni David, di ba? Napakalit lang ni David, bata pa siya eh. Pero ang kalaban niya, higante. Di ba? Hindi nga niya kayang buhatin yung yung espada ni King Saul na binigay sa kanya eh.
ang sabi niya, hindi ko na kailangan niya kasi kasama ko ang Panginoon. Anong ginamit niya? Alam niyo yung Bible story na yun? Tirador, di ba? Or sling. Imagine, yung kanyang kalaban, higante. Pero dahil doon sa tirador na ginamit ni David, napatay niya yung higante, natumba. At doon niya ginamit yung espada upang pugutan ng ulo. Diba? Ganyan ang Panginoon. Hindi dahil sa malakas ka, hindi dahil na ma-impluwensya kang tao, kundi dahil kasama mo ang Panginoon. Number 3, mga pinagmulan ng banal na tulong. Ano ba yung mga sources of divine reinforcement? Una-una, kung tayo ay nagbabasa ng Word of God, letter A, God's Word provides strength and guidance. Totoo po yan. Diba pag may problema tayo, pagbasa ka lang ng Bible nag-guide ka na ng Panginoon, nagkakaroon ng kalakasan. Kaya importante na uma-attend tayo ng ating Wednesday na Bible study and prayer meeting. Doon nagkakaroon tayo ng pag-aaral ng salita ng Diyos, nagkakaroon tayo ng kalakasan. Kung ang katawan natin ay kumakain ng ilang beses sa isang araw, yung normal, 3 times a day. Pero yung iba, 5 times or 6 pa, di ba? May mga midnights ng spa, di ba? Para magkaroon ng kasi nag-crave ka sa ganitong pagkain. Pero yung ating kaluluwa, ano ba pagkain ng ating kaluluwa? It is the Word of God. Mahalaga na nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Kasi dito tayo natututo. Dito tayo nagiging matatag. God's Word provides strength and guidance. Makikita po natin yung verse na yan sa Psalms 119, verse 28. My soul melts away for sorrow, strengthen me according to your word. Ito daw po ay isang plea for divine strength during intense emotional, mental, or spiritual exhaustion. Kung minsan nakakaramdam kasi tayo ng pagod na tayo sa buhay natin eh. Pero ang kalakasan, sabi nga, nanggagaling sa Panginoon. It highlights relying on God's promises to overcome grief, sadness, and weariness. May mga panahon na nagkakaroon tayo ng lungkot sa buhay kasi may nawala na mga mahal sa buhay, pero ang kalakasan natin nanggagaling lagi sa Panginoon. The psalmist asked to be strengthened or revived based on God's promises. So, ang sabi ni David, manangan ka sa salita ng Diyos. Siya ang magbibigay sa inyo ng kalakasan. In application, sabi dito, it serves as a prayer for finding comfort and renewed strength when feeling hopeless or facing trials. Kasi si David mismo, si King David, na-persecute din siya eh. Di ba nawala siya sa trono, namuhay siya sa wilderness, inagaw yung kanyang trono ng kanyang anak. Kaya kung dumadaan tayo sa mga pagsubok, huwag mong idaan sa pag-inom, huwag mong idaan sa barkada, huwag mong idaan sa bisyo, ilapit mo sa Panginoon. Letter B, the power of the Holy Spirit. The Holy Spirit strengthens and empowers believers. Makikita po natin yan sa Acts chapter 1 verse 8. Sabi dito, is a pivotal verse where Jesus promises His disciple empowerment by the Holy Spirit to act as His witness, starting in Jerusalem, spreading through Judea and Samaria, and reaching the ends of the earth. It acts as a structural outline for the entire books of Acts. Di ba nakita natin sa pag-aaral natin, yung Holy Spirit ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Sa Old Testament kasi ilan lang ang pinasihan ng Holy Spirit. Pero sa New Testament, after the ascension of the Lord Jesus Christ, pinangako niya yung Comforter. That is the Holy Spirit. Ito yung great teacher po natin. Ito yung nag-guide sa atin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Letter C, the ministry of angels. Angels often provide divine reinforcement. Tulad nga ng sinabi ko pa nga kanina, yung alalay ni Elisha, talagang takot na takot, no? Pero dahil nakita natin na buksan yung kanyang mga mata, nakita niya na laksa-laksa yung mga anghel na nakapaligid sa kanila, na handang promotekta sa kanila. Kaya sa atin, pag nananalangin tayo, dapat pinapanalangin natin yung ating pamilya.
lalo na sa gabi. Lord, send your legions of angels inside and outside our house. Protect us against the work of the enemy. Lagi natin yan inaas lagi. We can command the angels na i-guide tayo, protektahan tayo. Kasi yun yung pangako ng Panginoon eh. Sabi dito sa Hebrews 1:14, angels define as ministering spirits sent by God to serve those who will inherit salvation. They are portrayed as object of worship, but as active servants aiding believers. Hindi natin sinasamba ang mga angels. Sila ay mga servants para gabayan o tulungan yung mga believers. Nakita natin yung buhay ng mga believers sa Bible, kung paano sila iningatan at ginabayan ng Panginoon. This verse contrasts the roles of angels with the superior position of Jesus Christ. So pinakikita nito na ang Panginoon ang magpapadala ng tulong. Nakita natin yung kasaysayan ni Lot, di ba? Nung Sodom and Gomorrah, bigla nung bumagsak ang Sodom and Gomorrah, talagang umulan ng apoy. Pero anong pinadala ng Panginoon? May sugo na pinadala ang Panginoon para maligtas yung si Lot at yung kanyang pamilya. So, ang mga angels na to, they were sent by God to protect us, to serve us. Pwede mong i-command sila. Kasi you have the authority. Kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, you have the authority to use the name of Jesus. Yun yung ating passes para makalapit tayo sa trono ng biyaya ng Panginoon. Letter D, the power of prayer. Prayer unlocks heaven's help. Tulad nga sa sinabi ko sa James 5:16, instruct believers to confess fault, sins to one another and pray for each other to experience healing and restoration. It highlights that the sincere, active prayer of a righteous person holds great power and produces effective results. The verse emphasizes community, accountability, and spiritual healing. Isang good example nito, di ba, sila Pedro na huli ng kinulong sila. Pero yung church, nanalangin. Ano nangyari doon sa kanila? Doon sa kulungan? Yung chain nila, di ba, nakalag? Tapos, akala nila nakakita lang sila ng vision, pero dinala sila ng angel doon mismo sa pintuan ng church. At nakabalik sila, nakalaya sila. Sabi nito, kailangan natin dito yung confession for healing. Minsan meron tayong mga itinatagong kasalanan na hindi natin na-open up sa Panginoon, nahihiya tayo. Alalahanan natin na namatay na siya sa krus ng Kalbaryo eh. Ang kailangan lang natin, ilapit natin yan sa Panginoon. It's between you and God. Confessing sins or faults to trusted fellow believers fosters vulnerability, breaks the power of secrecy, and leads to spiritual or physical healing. Kung hindi mo kayang manalangin, lumapit ka sa pastor or sa elder ninyo upang ipanalangin ka sa mga bagay na yan. Sabi dito, mutual prayer. The instruction is to pray for one another, creating a supportive, caring community rather struggling in isolation. Diba, ang sabi nga doon, yung walis tingting, magagamit ba yung pag-iisa lang? Hindi, diba? Kailangan bungkus yan. Kaya tayo natitipon dito, sama-sama tayo upang ipanalangin. Hindi lamang ang iglesyang ito, ang kapwa-mananampalataya, kundi maging ang ating bansa. Diba? Kailangan natin ipanalangin. Marami nangyayari na beyond our control. Pero ang Panginoon is a knowing God. Meron pagsusulit ang lahat ng bagay niyan. Sabi dito, prayer of a righteous prayer. Power of a righteous prayer, sabi dito, a prayer of a righteous person is described as effectual, fervent, powerful, and active. Pag nanalangin na ang isang mananampalataya, hindi tayo yung paulit-ulit ng prayer. Ang prayer daw, ang sabi ng Panginoon, nagturo ang Panginoon ng prayer yung Our Father. Guide lang po yun. Hindi naman kailangan pa ulit-ulit.
Kasi naging parang tradition sa ating bansa na o manalangin ka ng ganito, ng 10 ganito, ng 5 ganito. Hindi ganun ang pananalangin. Ang pananalangin, parang nakikipag-usap sa tatay at sa bilang anak, nakikipag-usap ka sa tatay mo. Ganun ang pananalangin. Kasi inilalabas mo yung nasa loobin mo. Yun ang pananalangin. Pwede kang manalangin ng mag-isa sa loob ng kwarto, pero kung kailangan ng corporate prayer, kailangan natin yan. Kasi mas effective ang corporate prayer na kung saan sama-samang nananalangin ang mga mananampalataya. Ang context nito, this verse follows instruction to call for church elders when sick, placing it within the context of communal care and divine healing. Marami tayong, pag may mga sakit, di ba, pwede mong tawagin ng elder, pwede mong ipag-pray. Pag-pray ka ng elder, papahiran ka ng oil. Yun ang naging context dito. Na kung saan, ako nga noon, bago pa lang ako sa KEC nung araw, ang naalala ko, yung dating madre siya eh. Kalimutan ko yung pangalan, matanda na siya, na nag-pray siya sa akin, siya yung nag-pray sa akin. Encarnation yata ang pangalan niya, hindi ko matandaan. Ka-Encar. Siguro hindi na nakikilala lahat yun kasi, pero sila Lolo Jose, nabutan ko yun, lolo nila Lisa, nabutan ko yun sa KEC. So nung mapunta kasi ko dun sa KEC 1981, so nakita ko doon na abutan ko doon yung nanay ni Kuya Bong, doon ko nabutan sa church na yan. So nakakatuwa yung mga elder na yan. Talagang very sila, on fire lagi sa pananalangin. Doon ko nagkaroon ako ng desire, sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng desire na maging tulad nila manalangin. Tapos nagkaroon din ako ng desire na, Lord, sila lang ba pupunta sa mission? Gusto ko rin pumunta ng mission. So the Lord gave me the opportunity na makasama doon sa anihan team. Na nagpunta kami sa mga ICAS, tsaka sa Dumagat Tribe. So talagang ma-encourage ka sa buhay ng mga elders nung araw na talagang on fire lagi sila sa pananalangin. Ako nga nung araw naiinit na ako pag nabot na ng 10 minutes yung panalangin eh. Diba? Kasi pag hindi ka sanay talagang manalangin, may init ka. Pero kung sanay ka makipag-usap sa tatay mo, makipagkwentuhan, kasi ang panalangin pa nakikipagkwentuhan sa tatay mo. Binubuhos niya sa loobin mo, inilalabas mo yung hinaing mo, at hinihingi mo yung patnubay niya. Ganyan dapat tayo. Letter E, the presence of God. God's presence ensures His reinforcement. Matatagpuan po natin yan sa Exodus chapter 33, verse 14. The Lord replied, my presence will go with you and I will give you rest. This promise was given to Moses after the golden calf incident, assuring him that God would personally accompany the Israelites to the promised land, offering divine companionship and peace in their journey. Yun ang pangako ng Panginoon kay Moses eh. Hindi lamang pangako yan ng Panginoon kay Moses, kundi maging sa atin. Meron tayong hindi naglalakbay lamang po tayo dito sa mundong ito. Kailangan natin ng presensya ng Panginoon. Sabi nga dito, biblical example dito, Elisha's servants saw angelic reinforcement surrounding them against their enemy. Makikita po natin yan sa 2 Kings chapter 6, verse 16 to 17. Hindi ko na yata sinulat yan dyan. Number 4, benepisyo ng banal ng suporta. Ano ba ang benefits ng divine reinforcement? Letter A, lakas upang malampasan ang mga hamon. Sabi dito, kailangan natin ng kalakasan upang overcome natin ang mga challenges sa buhay. Sabi po sa Isaiah 41:10, so do not fear for I am with you. Do not be dismayed for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. It's a well-known verse offering comfort and reassurance against fear.
So kung may takot tayo, alalahanin po natin Isaiah 41:10. Ito po ay kasiguraduhan na ang ating kalakasan ay manggagaling sa Panginoon, ano man yung mga hamon ng buhay na ating haharapin. Letter B, kumpiyansa sa kapangyarihan ng Diyos. Paano tayo nagkakaroon ng confidence sa kapangyarihan ng Panginoon? It boosts faith and courage. Sabi po dito sa Psalms 27:1, "The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid?" It is a declaration of confidence in God's protection, written by King David to overcome fear through faith in God as light, guidance, salvation or deliverance, and stronghold, yung mga refuge po. Alalahanin natin, meron pa tayong confidence sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi nalilimitahan. Ang kailangan lamang po natin ay magtiwala. Letter C, katiyakan ng tagumpay or assurance of victory. Believers can face battles knowing victory is certain. Makikita po natin yan sa 1 John chapter 5 verse 4. For everyone who has been born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith. This verse highlights that believers triumph over the world, temptation, and pressure through their trust in Jesus Christ. So maganda nga yung topic na ito kahapon, last night, ito yung topic namin doon sa outreach natin sa Marinduque, yung online Bible study natin, yung overcoming world's temptation. Lalo na sa mga kabataan, maraming temptation na dumadaan. Hindi lamang sa kabataan, kundi sa bawat isa sa atin, lalo na sa mga believers. Protection mula sa panganin, letter D. Sabi dito, protection from harm. Divine reinforcement shields from danger. Makikita natin yan sa Psalms 91 verse 11. For He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. So dito sa verse nito, promise ng Panginoon yung divine protection, assuring believers that God instruct angels to watch over them in every aspect of life. It is often used as a prayer for safety and comfort against fear. So, kailangan natin ng protection sa Panginoon. Letter E, pagpapanumbalik o pagbawi. Restoration and recovery po. It brings back what was lost. Sabi po dito sa Joel chapter 2, verse 25 to 26, I will repay you for the years that those